Marayna Banggi. Ayan, Marayna Banggi, Marayna Udto, Marayna Aldaw sa Indugabos. Wherever you are watching from, good morning, good afternoon, good evening. So, ang grupo po ng mga Uragon ay Uyan Munya naka-live. Despite the fact na sa ating lugar, ano ba yung lugar sa ay binabagyo. Kumusta po kayo? Kumusta ka mo dyan? Sana po ay nasa Marayka mo kamugtakan, and hopefully yung bagyo ay matunaw na. So, going back to our live, so ito po si Wilma Engracia, andito ako sa Edmonton, Alberta, Canada. So, I am with my business partner, mga daragang magayon. Ayan. Ako po ay tubong Camarines Norte, and I am a wife, a mom of 3 young adult, and working full-time at the same time, nagtatrabaho ng aming mga online business as side hustle me. O kaya ay, ano ba sabi ko yun? Side hustle. Racket ba? Sa atin, sa kilala nila as racket. Ayan. So, Pwede na. Pagpasensya nyo na po kasi since nandito kami sa aming workplace sa Canada, ako sa Canada, sila sa UK, and yeah, so medyo kinakalawang na yung aming mga vehicle, so it's time for us to practice. Kaya kami na mag-create nitong group dahil belong kami sa isang malaking grupo na international, so we speak different languages, and we're so used na kung saan kami nakatira, ginagamit namin yung aming, ako Tagalog dito and English. Bicol, Bihida kami, although siyempre family of Bicol, so Bihida. So this is the right time for us to speak our own language and share whatever we have in our business at paano natin ito nagagawa, especially dun sa mga mommies out there. Ayan, ito po, nasarap nyo. So, ako mom of 3, so I am so happy na nahanap ko, ano na nga ba gayon? Sabi ko, may mix na Tagalog, English, and Bicol, so pasensya na po. Ayan, so nahanap ko itong business kasi ito talaga yung naging parang saving grace na sa lahat ng mga struggle natin. Alam naman natin yung ating mga mamis dyan. So, napakahirap po, especially ngunyan ng mga panahon na napakaharlangkaw na ang mga barakalon, high maintenance na kumbaga. So, it's high time to share what this business in the online space sa ating madlang people, especially sa ating mga kapwa Bicolana. So, ayan po. So, I'll give the floor to Sis Lisa to introduce herself. Yes. Ang Marayna Banggi po sa Indugabos. So, ang pangalan ko po is Lisa, from Darag Albay. So doon talaga ako sa kung saan si Mayon Volcano. Naninirahan na po kami, na kami ni Harry nag-star sa England for 23 years. So I'm a nurse by profession, nurse po ako. Wala po kami anak, hindi po kami nabiyayaan ng aking asawa. So my husband is also my baby. Ang ko rin ang aking anak. Pareho kita. Yeah, oo. 20 years na rin. Ako talaga mula na Bintian. So 20 years na rin na kaming naka-establish sa England. So dati before ako nagtrabaho din sa England, nagtrabaho din ako sa UAE. So and then 23 years na digdi sa ang UK. At ang Wilma, nagpapasalamat talaga ako na nabuo mo itong grupo na to. Kaya kahit nga tayo is yung mga global tayo, di ba? Global business owner and mentor tayo. Pero maganda pa rin yung magkaroon tayo ng ating tribe ng mga Bicolana para ma-share din natin kung ano ang kagandahan ng online business na to. So, yan po ako. So, isang nurse at isa rin po akong side hustler na business owner po. So, yan. So, Jing, ikaw naman, Jing. And maraming salamat din kasi ngayon lang po kami nagkita-kita ay nag-meet virtually, di ba? Para sa aming mga pangarap. So, aming mga pangarap ni sa buhay. So, Jing, ikaw naman, Jing. Hi, everyone. Ako tabi si Jing Oropesa Arcan. So, Bicolana.
tubong Sorsoganon, pero ang origin niya talaga is, ang lola ko is from Ginubatan. So, nag-igdi ako, taong 2006. So, 19 years na din ako dito sa Canada. For a long time na din. So, wife, dating aki, pareho ni Lisa. So, dahil man na nabiyayaan. Kaya, naghuhuram na sana. Maalagaan. So, ayan. So, nai-enjoy man namon na maski naghuhuram sana kay maski every weekend lang pa pwede mong isauli. Yes. So, ayan. So, adi ako din nagtatrabaho din sa medical clinic. So, naroon sa opisina. So, nasa medical administrator. So, ayan. So, yadi din ako sa digital business. Digdi lang kami nagkairilingan. Actually, first time ko sinda na makilala. Si Sis Vilma, Sis Lisa, Dal. So, kung may matiiling nindo, lahat kami is iba-ibang So, Edmonton, Sis Vilma is from Canada. So, sa UK din, si Sis Lisa, Vancouver, Canada din. So, dili sa kasi sa business na ini, sa digital business. Kasi talagang ini global. So, naghanap man kami ng sadiri namo na tribe para kami mag-live, para magtarabangan para to give each other. So, marayon ini na community ni kay basta willing ka lang talaga na mag-reach out. Tapos, kung may right mindset ka, maaram ka makiupod, talagang mahahanap mo din ang grupo mo. So, thanks for everyone pag sa pag-join sa akong digdi. Lalo na sa imo Sis Wilma, ikaw ang nag-create kay ni na Bicolandia. So, mangyayari sa din magiging Miss Bicolandia na kita dito. Yes, mga magayon, di ba? Mga karagang magayon. Iyo. So, mga oragon daw. Baga magtarang sa diri mo, di ba? So, parang free ka talaga. Kasi minsan, napapagala kami sa iba namon na business partner na syempre, English speaking. So, mapagalon minsan, manasurungguan ilong kuminsan. Kaya marayini na talagang nasasabi mo talaga kung ano. So, paano, Tabi? Back to you, Sis Wilma. I will give the floor to Sis Dals. Hello! Diyos maray na aga udto igdi sa muya sa Vancouver and may nabanggi sa Bicol. Ako po si Dals Diaz Bermundo Moya, inaki sa Calabanga pero nagdakula sa Naga. And then 17 or 17 years na kami digdi sa Canada. Iba ko ang agum and duwang aki. And dati kaming Vancouver, pero na kami din sa Surrey, which is like 30 minutes away from Vancouver. And then nagpapasalamat ako na-meet ko si Sis Wilma digdi sa online business na me dahil digdi a year ago. And then, nag-initiate siya na magbuo ng Bicolana Group kasi didikit lang or maybe gulpi kita pero di kita nagkakanurumpungan. And so, ini ang oportunidad na magkatiripon kita and pakusugon ang sa tuyang grupo as mga magagayon and mga gwapo. And mga oragon. Yeah. And so I am proud a mom of two and then mga teens and then a full-time retail employer po and a digital business owner. Like sinabi ni Sis Jing Subaagon na dakulang grupo kita and for so many years na yaon ako digdi sa Canada, masakit maghanap ng grupo yung parang you really feel belong. Well, work is work.
gamay kita magiginibo kasi parte yan kang buhay ta. Pero itong magiging mong community, aside from yung church community mo or ano. But this one is a business community, pero ibang klaseng camaraderie or iribahan ang nabibuild digdiyo. And ang opportunity na makabisto ka sa iba't ibang parte kang mundo na iba-ibang klaseng tao is like day ko pinangarap or mayo sa plano ko, pero in business community ta is nagtaon ng oportunidad para mangyari yan. It's like karumala ako nagtutour sa iba't ibang lugar sa buong mundo, nakakabisto ng iba-ibang klaseng tao dahil sa negosyong ini sa tuya. And yeah, and especially hindi sa mga magagayo ng mga Mrs. Bicolandias. Yes, Mrs. Bicolandias. Ang inot na step para magtayo man kita kan sa diritang grupo na para makatabang sa mga kapwa Bicolana ta and Bicolana and Bicolano. Yun lang po sa ko. Thank you. Malay mo magsiring ako one day sa UK o di. Oo, maganda mag-meet up. Di ba? Mahanap pa kita mga sa ibang other meron pa like in Australia or somewhere else. Oops. It's really possible talaga dito sa ating digital community. So, to our audience, whoever is watching this, feel free to share our live. Kung igwapo ka mong aram na mga mudra dyan o mother or tita na naghahanap ng side hustle, siguro malay mo ito bigahanap din na magsaswak sa schedule niya. Just feel free to share or comment sa aming business page dito sa live na ito kung may question kayo. Ayan, so. And sa aming mga kapwa Bicolano po, kumusta ka mo dyan? Arami ang pinag-aagyanin do. So, igwang kalamidad. So, we pray po, Lord God, na yung safety kang mga kababayan dyan. Sana po nasa maray ka mong kamugtakan. Although, medyo mahidap na maray ka mo dyan. Kasi, siyempre, kami nga ni Digdiharayo, pero napipilmi kasi may mga nawalat man kaming pamilya dyan. So, naghahadit man din kami na sana maray man sinda and then sana matunaw na siya kung saan man siya padpado ni Lord. So, ayan po. Ako, since nasa Camarines Norte, medyo ang Bicol, ang language ko is mixing Tagalog, Bicol. Dahil talaga kami puro Bicol. Paglampas na din Cam Norte, Cam Sur, Albay, Araucan, yan mga purong Bicol. So, if you notice po, iba-iba ang mga Bicol kami, pero magkakaiba pa din kami ng Taramon. But we have common denominator. So, ayan po. So, going back to our digital business. So, ako po, nag-start ako kan business na 5 years na ako balidigdi. So, it's been a while. It's been a long time, so to speak. So, ayan. Na-motivate po kami na mag-create itong grupo kasi arami dyan na since kami siyempre mga adult na kita, gulpi na kitang pig-agihan, we are still hoping and overwhelmed kami digdi sa business. Very happy kasi nahanap ni ini. So I'm sure maigwa dyan mga mother, mga tita, mga lola. Kasi igwa man kita mga na digdi, mga pensionada na di, mga retired, pero nasa business. Kasi abo nindang mawara sa service ba, gusto pa nindang ituloy itong sa indang pagiging productive. So, ito pong business is very doable anywhere in the world. Magagawa mo. So, ako talagang, ang ko na-enlight ako digdi kasi, siya, since we are global, meaning to say, pwede ko ining darawon sa Pinas. Because someday, aram ko na di ako ma-stay sa Canada. Ayan din pala plano. Sa Pilipinas, para mas ma-enjoy. Ako din ang modern plano ko, kaya lang may problema. Agong puputi, basig yun. Oo, yan. So, pero yan palang, ginuhuron ko na. Yeah. Ngunyan pa lang, pinaplantsyata na yan mga plano niya. Kasi abot naman na, mag-abot itong panahon na nasa retiring age na kita, saka parang kita magkapok-kapok, maghanap ng pagkakakitaan. Taday man na kita pwedeng magtrabaho na
ugod-ugod na, di ba? Pero Yeah. sa digital business, it's very possible po talaga. Kailangan lang talaga ng time and effort pagtawaan ng panahon. So, ayan po. Gusto ko lang ihapot sa Indo. Igwa ka mong prior joining this business na may mga ano ba kamo itong background sa business o igdisa na nindo na ano? How about you, Sis Lisa? Meron. Alam mo yun ako. Nung aki pa kami, kasi si mami kasi daddy, pareho silang teacher. Pero at our young age, ninano kami na may parang entrepreneur na rin kasi aram ko so first pa lang pigasabi ninda nung naaraman nindang duang aki ninda kasi may kakambal ako. So nag-abakasinda. Then naabutan mi na sa high school kami, meron kaming si dading parang farm, nagatanom siya, pigpabakal mi yadto sa mga katrabaho niya. And then, nag-bakery kami, nag-piggery kami. Kasi syempre, di ba pa nagpapa-eskwela baga ki-aki sa college, dapat meron kang ano. So, yan sinda. So, naagihan mi yan. And then, yung sa college, yung college na kami, may kami doon, kami may bakery. And then, kami, pag naguli kami nilala after college, pag-uli mi sa school, mahapit kami sa mga tindahan, tamangulekta kami nung mga, and then at the same time, mauli kami may tikle. So, somehow, nasanay ako. And nga naman, may passive na rin kami income ni Harry. Tulad mo, Sister Wilma, ang plano, kaya is magplano kaming mag-retire din sa Pilipinas. So, di ba sabi nga nila, hindi mo may compare na kung nasa sarili mong bansa. So, that is our plan. Ako, ang rason ko kung linaog ko ang online business, aram nindo na nurse baga ako din. And I've been working na nurse ako for how many na? 50, nasa 50 na ako. So, more than 30 years na ako nagtatrabaho sa hospital. Pagalo na. Asing, grabe ka pagal, physically. So sad to, mahilig ako magpara-extrang duty, di ba? Maghirap magpara-extrang duty. Nga na hindi na ako talaga nagagibo. Pero pigisip ko, kahit may passive income na kami sa Pilipinas, ibabagang Pilipinas, di ba? You have to think of the medical. Kaya, itong pisana nga may makamamati sa adi, lalo na gusto kitang makashare sa mga OFW, di ba? Na nagtatrabaho sa Pilipinas, luwas na bansa. And aram ka na time will come na pag hindi na ninda kaya kang katawan ninda, mauli sa Pilipinas. Pero dapat pag naguli ka sa Pilipinas, dapat meron kang income doon. Kasi kahit anong savings mo, ang savings baga nawawara, tadakulon ang gasto sa buhay. Diba? Standard of living is too high. Yes, ang trabaho, ang sahod kang isang nurse sa UK is okay, kumbaga sa makakapangpilang ng bills. Pero yung nagbabayad kita mortgage, so mga bills ta, so mga insurance ta, gusto pang mag-travel, kung minsan nabuunta na ba mag-isip na dakulong ka pang, may gusto kang mag-travel pero hindi ka makatravel kasi, or pwede ka man mag-travel, magamit ka credit card, diba? So, anong saan? So, yan ang nag-push sa akin kasi sabi ko nga, ang kakambal ko, sabi niya, Liz, mag-retire ka na. Sabi ko naghirit pa ako. Sabi ko few more years. Kasi sabi ko nga, we are preparing, di ba? Sabi nga niya, at this early, kay punta ng anuhan ang sadirita, taabo ko talaga bing magtrabaho ng until 60. Hindi ko alam kung anong retirement age sa Indo dyan sa Canada. Pero didi sa amon, 65. Oh. 65 o 67 na kita. 55 here. Pwede ka na mag-retire, digdi. 55. Kami, 67. Di ba, kahit anong trabaho ta, regardless na kung anong trabaho ta, pag-aki ka pa, kaya pa. Pero pag nagagurang baga kita, ang katawan mo, nagaano man, so, apo sa Di-depreciate. Yes, nagkakatsak man sa imo. Pati sa lawas, nagdi-depreciate na. Oo, kaya talaga, yan ang nag-post talaga sa akon. Nata ko
ang pinili ang online. Ito nga nata online, di ba? Meron na kaming passive income, pero nata online. Kasi ang nagustuhan ko dito, so flexibility. Abo ko na magtrabaho talaga sa hospital na another long hours, di ba? Tapos yung pressure, lalo na nung nag-pandemic, di ba? Pag nung nag-pandemic niya na, doon ko na-realize, nawara man sa magulang ko na at the early stage, doon ko na-realize na life is too short, na yes, nga, pero you have to have also yung self-care para sa sarili mo. You have also to give yung parang lahat na lang ba ng oras natin itatrabaho, paano naman tayo ma-enjoy natin sa buhay natin kung hindi kita mag-ano. Kaya sabi ko, kaya ang gusto ko dito is yung flexibility, tapos automation na ako lang ang nabagay kasi nung talaga skeptical ako. Sabi ko, Diyos ko, online. Diyos ko, nurse lang ako. Abo ko nga mag-ano yan, di ba? Pero yung desire ko talaga, yun ang pupush. Sa totoo lang, naisabi ko at one time na siguro because I'm already on my online business, I love my nursing. Gusto ko ang profession ko. Pero kung minsan, meron ng yung parang hindi na ako totaling masaya. Na-feel ko yun. And yun ang nagpapamotivate sa akin. Kasi sabi ko, walang mangyayari. Kasi kung mag-stay pa rin ako, kung wala akong gagawin, it means to say, kailangan ko magtrabaho sa ganito. Ay, ayoko na. Diba sabi ko, yung katawan ko nagsasabi na, Lisa, parang gano'n, Lisa. Ngalo na. Diba? Regardless na kung anong trabaho ta. Kasi meron ako accountability partner na housekeeper siya, di ba? She's having 3 jobs, di ba? Kaya nga rin niya pinasok to kasi gusto na rin niyang magpahinga. Alam niya hindi siya makapagpahinga pa ngayon, magpapahinga dahil nga kung iasa lang niya talaga sa sahod. So yun, ang dami ko nang nasabi, pero yun ang ako talaga pag-retire. Ikaw, Sister Jing, ano sa'yo? Bakit mo to pinasok? Nakarelate ako sa mo, sis. Relate much. Pag sinabi mo pa lang na parang hirap na papagod na ang katawan mo. Totoo, minabot talaga ako sa time na irugsa na. Talagang, padabataan ang job ta, di ba? Yes. Kasi kung okay makita sa job ta, kaya nga ako nag-i-stay din. Dahilan, syempre, napadaba ako, pero may mga hinahanap pa din ako na minsan, ang lawas ko minsan dahil na din kinakaya. Kasi araw na pag-travel, sa pakato sa work, ang halapao na oras, is talagang napapagal na din ako. Minsan talaga nagkakasakit na ako, lalo pa may sakit ako sa tupa talaga na insomnia. So, dahil talaga akong nakakaturog, ninwara ako bulong na tutungar. So, kaipuhan ko talaga, kaya kapag kakamata ko pa lang sa aga, baga na ako, niguguyod ko na, ang sadiri ko na, magbuhat na kaipuhan mo magkayod. So, talagang napapagal na talaga ako. So, amo talaga na, main reason ko. Tapos, amo na extra na magbayad sa mga, syempre may mga bayadan kita din ng mga sa mortgage, mga natitipon din ng mga mga bills. Mapagal na minsan parang ang mo lang is maski duwa lang kami ang sahod pa rin lalo pa sa after pandemic baga. Nagtaraasan ang rates sa balay sa credit card mo. Ako nga kinat ko na nga ang saro ko na credit card kay para lang makatipid. So, amin na ang mga struggle ko talaga. Gusto ko talaga na ma-overcome ko na. Kaya nag-log ako dito sa digital business. And sa rupas, ang mga ko is talagang na flexibility. Na gusto ko na maski nasa arong ka na sana, may i-spend mo ang time mo sa pamilya. Kagaya kanina, ito na inurang ko na nag-grandis ko. Sinda na, ang asawa ko yan, asampang ko, sabi ko, dito ka mo, kaya nag-live ako din. Nagka din naman. So, amoy gusto ko, minsan baga, dahil pa ako waraaki, gusto ko din na talagang magkaigwanin sa diri na,
Yan na, amo mambagaan happiness ta na minsan magkadalang every weekend pamangkin mo ano mo paugmaon na ako sa na. Yes. So amoy na gusto ko na time na kaya ako naglaog din sa gusto ko din matabangan syempre. Maski kita anion na kita sa Canada, ang heart ta permi, ang isip ta nasa pamilya. Lalo pa niyan sa mga panahon na ini na nagbabagyo. 'Di ba? Mapagalon kay daita sinda nahihiling ang sitwasyon ninda mapagalon magkakaabagaan na may mental ka baga magkakasakit ka kunanan mangyayari na naman na kung tatamaan ba sinda o kung safe pa ang pamilya ta. So amin na kaya gusto ko din na talagang linaog ko na para magkaigot talaga ng extra para sa may mga bagay baga na minsan pagkakagastusan nalain ta aram kay kung sino dida sa pamilya taan. Lain taman pigahagad. May mga lain ta pigahagad ng mga bagay na mangyayari. May magkasakit, may kung ano, bagyo. So, amoy na. At least may itatao ka. So, amoy yan, Sis Wilms. Back to you. Okay, it's your turn, Sis Daz. Sis Daz. Ano nga po ang hapot? Anong rason? Anong rason? Anong rason? Yung rason ko kung taano ta ako na nagpuon kaniyo is para din sa sadiri ko kasi nagabot nung mga teenager ng mga aki ko sabi ko nga dati mga highly independent sinda. Dati akong full-time mommy for 7 years. And then nasa school na sinda, kinder and everything. Saka ako nagpuon magtrabaho. So hands-on talaga ako. Nung muna ng mga teenager na 15 and 18, ano mo yun, may mga sadiri na sindang mundo, nagpupuon na sila. So I don't feel na kay puhan ninda ako like 24/7. So, sabi ko, ano nagigibon ko sa buhay ko? Parang nasanay ako na sinda yung naging mundo ko. Sinda pero yung priority ko. Next to my, number 1 priority and then my trabaho. Aram yan kang boss ko na talagang family first sa kuya. Tapos, sabi ko, ano nang gigibuhon ko? Dati ako nag-volunteer sa mga kunsain-sain like Red Cross, mga non-profit organizations. Sabi ko, naghahanap ako na group or community na where I can feel may sense of belonging, tapos ma-share ko yung knowledge ko, yung skills ko, yung mga bagay na dai ko na gagamit sa trabaho. So sabi, until nahanap ko yung grupong iniyo. And ang reason ko dahil yun sa sadiri ko, sa puturo kang mga aki ko, sa sadiri ko dahil plano ko din mag-retire sa Pilipinas. Ang paghinahapon ko ining duwa, si Sema alaga sa kuya, digdi ang simbag sa kukaning saro. I don't know, ma'am. Will you take care of me when I grow old, when I'm this age? Sasabihin, so I don't know, ma'am. Ang point of view niya is dahil niya masabi ang futuro niya. Kaya oh my God, sabi ko mapapasain ako. Tapos pero yun talaga yung plano ko. Sabi nga ni mama, speaking of my mom, nagsi-celebrate po siya kansayang 87th birthday today sa Pilipinas. Oh, happy birthday! Happy birthday! 87th birthday ni mama ko. Happy birthday. Thank you. Sabi nga ni mama, there's no place like home. So even if I made this home for 17 years, pero syempre yung pusi ta pa rin nasa Pilipinas pa din. And yun, my reason is myself para sa yung personal growth, personal development, and finding my sense of belongingness and be able to exercise yung mga tinatarakla kong mga kakayahan na habok kong masaya. And then para sa future kong mga aki ko, and also for my mom dahil sabi ko nga, she's 87 and she's diagnosed with breast cancer, and I just want to give her, oh my God, the best, the best life she can have. I'm sorry. Maybe because naging emotional ako dahil birthday niya mo yan. But yeah,
yun, anything for the family. Yun yung reason ko. I think mayroon ng ibang magabat na rason. Anything for the family. Yes. Nakarelate ako sa imo, sis, kasi ang mom ko ay been there sa situation na ina. She's a cancer patient too. Talagang gabos talaga gigibuon mo para lang may save, diba? Makatabang ka sa pagpapagamot, sa hospital bills, na hanggat ko na may hatag mo na maano pa ninda is. Yeah. She's doing good. Yun lang, parang you wanna give the best life she can have sa Yun sa nga, mga ano nga, kahit pa nga malayo, di ba? Ito sinasabi ko na we will always have a guilt feeling yung mga nasa abroad, di ba? Lalo na sa akin, nurse ako, di ba? I look after, nag-aalaga ako ibang tao. Pero yung family, si mami kasi daddy, wala na sila. And si mami namatay age of 68. 68 going to 69. Too soon, di ba? So talaga, si daddy din after 1 year. So dagok. So doon ko na-realize talaga na life is too short. Kaya nga noon, actually noon na medyo may naglipat ako ng ibang area. Kasi parang natotoxic na ako doon sa dati kong area. Kahit nag-step down ako ng posisyon, para lang talaga. Kasi doon ko na-realize na life is too short. Di ba, tama ka, lahat kita, kahit nasa luwas na kita, even may sadiri na kitang pamilya, di ba? But, yung mga family pa rin natin sa Pilipinas, lagi natin yung kasama. Which is siguro yan na ang ating, natural na sa ating mga Pilipino. Party na yun. Family na regardless na sinasabi nga ni mami kasi daddy na hindi obligasyon ng mga anak na kami pero kasi pag may pera ka, sabi niya, maraming mag-aalaga sa iyo. So parang ganun, ayun ang sinasabi ni mami ni daddy. So yun ang tumatak. Kaya sabi ko nga, nung isang araw nga din nag-usap kami ng isa kong katrabaho na sabi niya, Liz, pagod na ako pagtrabaho. Akala ko ako lang. Diba? Akala ako lang nang nakaka-feel noon. Pero marami pala. Kasi iba nga, diba? Tapos umiyak din siya kasi yung mother din niya nasa Pilipinas, 87, may bagyo. So, ganoon, diba? Kaya tayo, mga Pilipino, madiskarte din tayo. Diba? Well, na gumagawa tayo, kahit sabi mo nga, trabaho ka dito, trabaho doon, pero binibigyan na rin natin yung time na hindi lang para sa dreams natin, kundi para sa family. Pero may kailangan tayong gawin. May kipong kitang gibuhon sa sadirita. Kaya tadilinog. Kaya nga sabi ko, nagpasalamat talaga ako kay Wilma kasi sabi ko, iba yung sharing, di ba? Iba yung sharing ng mga, so mga inagyanta sa buhay, iba-iba. Di ba? Nga kita sana nagka-ururon, pero ang sharing ta is iba-iba. Pero pag binabaliktad-baliktad mo, isa lang naman ang kornon, di ba? It's always the family and para sa sadiri mo. Kasi we know as well that na parang deserved naman, di ba? Deserved naman na something more na ma-achieve natin. So, ang isang subuhay na pigdidream ta at aram ta na ining linaog tang business, talagang ang yung potential sa is napakadakula kasi nakita ta na ordinaryong tao, di ba? Yan. Ang kagaya na sa nagatarabangan kita, di ba? Nagatarabangan kita na para sa tuya personal growth din and then para sa ating online business na makashare kita sa mga tao na naghahanap talaga. Kasi totoo man baga mga sis na maraming scam online. Hindi tayo mawawara. Pero ang ginibuta baga, kaya nga kita hindi kita magkamiridbid. Pero we are sharing one goal na at least maka-disseminate sa mga tao na may balangibog. Mabalangibog sa buong mundo na makakakita sa na talagang magpili lang talaga sinda, magtutuninda kung ano ang business na pigasabitata, ano yung business na para at least makita ninda ang potential kasi talagang napakadakula. So, yan, Will. On that note,
May tig-share si Sis Will na about kay Chris McCallum. Sis Will, remember, may picture ka doon sa group chat about the Ay, digital oo, business. oo. Sis Will, naalala mo yun? Suuma lang yata yun. Yung Kahapon, sharing, kanina lang ba yun? Sabi mo na according sa Forbes, yung prediction na for digital business owners by 2028 or 2030. So, staggering na kumbaga maabot ang panahon ang mga digital business owners ang nasa top user people. So, that was a very mata ko, yan tulos na iling ko. Sabi ko, ay magayon naman nga ako ini yung inspiration note for the morning. O kasi di ba nasa computer age na talaga kita. So, hindi ka talaga focus. Online space. Yes, so makita mo kasi, di ba, halos pinapalitan na makita mo sa Walmart. Kung di na mga lugar, puro na scan. Wala na nin mga tao. Na mga na nag-check out. Ang check out mo is ka na lang. Mag-order ka kung paano pagkaon, online na. I-deliver na lang sa imo. So talagang halos nawawaraan na lang. Halos medyo natutudaan na lang kung talagang is sa healthcare. Kasi physically, kaipuhan talaga ng tao. Pero kung halimbawa na ng mga restaurants, even sa restaurants, nung nag-gathering kami. May robot na naghahatag ng pagkaon. Meron na? Meron. Robot na naggigibo. May nakita ko robot na naggigibo nin sasakyan. So parang mga tak-tak na mga pasak-pasak. Kumisan baga may nakikita ka sa pelikula, yun pala talagang abot ang oras na talaga na meron na, no? Kasi yung pelikula. Just last month, nag-gathering kami mga Vancouver business partners na under key Coach Mildred. And then nag-dine kami sa Korean restaurant. And in Korean restaurant na may robot na nagsiserve ng soft drinks or mga kung ano mga dishes. Sabi ko, that's so cool. Hindi ko sure kung na-picture ko na videohan. Yun. Ako din nung una, kasi hindi man ako super duper techie. Tatao lang mag-cellphone at mag-computer basics. Pero sabi ko, inisip ko, ngunyan talaga akong panahon, gabos, kumbaga technical na, virtual na. So sabi ko, I need to keep up. I need to upgrade myself. Naalala ko nung college ako, I graduate 1996. Computer science was first introduced sa Ateneo. And since, kumbaga katong panahon, parang ano pa yun, foreign word pa yun, computer science, tapos mahalon pa ang tuition fee. Kumbaga, di ko siya na-appreciate. Pero ngunyan, sabi ko, ito na talaga, digital age na talaga kita. Sabi ko, dawa, nasa edad na kung araw kani, kaipuhan ko na mag-keep up. Kasi mga aki ko, mas tatao pa sa kuya. So, paano ko sila maiintindihan? Ay mga teacher, kaipuhan na maki-coordinate or maki-engage sa muya through mga virtual. So, kaipuhan ko makanood kaniyo kasi paano ko na makukulelat ako kaniyo. Tapos, yun. Kaya sabi ko, obligado ako whether I like it or not. And then, ang kagayunan pa, ang clients or ang yung mga target market is all over the world. Bako kang limited compared kung igwa kaning physical na store, magtayo ako ning boutique on my own, so local lang yun sa kuyang kliyente. Pero hindi talagang billions ang ang market mo, 'di ba? So yun. And there are many ways to market the business. Like Sis Lisa, nag-YouTube. Like Sis Jean, naging go live. O, diba? Yung mga social market, social, tawag dito? Marketing form. Social media, yeah. Aside from that, we're doing the business. Dakol pa kita nanonood-an, di ba? There's so many things. Earnings. Na nanonood-an taig di sa online community. Personal development. Ito nga ning first year ko digdi, talagang, duda ako sa diri ko ba,
Huna ako, Pariyo kita. iningaw ako, tatay man ako tatao. Pero dahil nga ni, kan that time 5 years ago, napansin ko na mga aki ko, di ba nga, ang mga school, ay ko mga smart board na yan, sa tuya, may mangkaan, sabi ko, ano daw itong smart board na ito? Hindi ko lang naintindihan na. It's never too late baga, di ba? Regardless of regardless of yung edad mo, kung talagang it's O, never di too ba? late to start. We have business partners na mga like seniors na in their like 70s or Mga retirees talaga. basta as long as willing to learn ka, as Diyos long ko, as ako na nga nag-start ako at may age of 52, I'm 54 now. Diyos ko dahil, di Mubin ba? pa yan. Magkasing edad lang kita, sis. Talaga? Mubin pa yan. Ngunyan na 70? panahon. Oh, yes. Uy, Born 70. Anong, diba? July Ako, ako. 19, ano ko, 17. September. O pareho pa kami, wala pala kaming aki. Akala ko nga kamo lahat may aki. Sabi ko, ako sana yata. Sabi ko, Kaya nga ni minsan pag nagugulad ako, dahil ko sabi ko, di man ako aki. Kasi pwede mo i-leverage ang Yes. Ay, Diyos ko. Dahil naman po gabos na aki, pwedeng i-leverage ang mga aki ko. Habong mag-iba sa picture, habong mag-iba sa video. Kadtong saradit pa sinda, yung problema. Sinda pa mismo nagbe-video kan sa ngunya ng mga things. Sasabihan pa ko na privacy issue daw. Sabi ko, okay. Sabi ko, paano ko ila-leverage? Sabi ko, wala man akong aki. Sabi ko na anuhan. Tapos si agum ko, pambira ko man yan. Di ba, Wen? Pambira ko man yan. Ako talagang nag-go live. Kaso bago lang nag-go live ako kasi nag-grocery kami. Saglit lang. Pero the rest talaga, nagsusuporta siya. Ang support di yan. Pero, abo niya mga talaga, sabi ko, sige na, once in a while, sabi ko, pero the rest talagang, kumbaga sa kasi mga babae, di ba, kita mga yan, madiskarte, hindi naman madiskarte yung mga lalaki, pero kita kasi, matatag ang buta, di ba? Oo. Kita talaga ang laging naka-multitask kita. Actually, ang ibang lalaki dahil naka-multitask. Saka gagawin ang gabos para sa family. Hindi, pero alam mo ba sinabi ni Simon Sinek ba yun? Sabi niya na most successful yata na CEO is babae. Kasi parang kitang yung siguro dahil nga kita ang marami so kita ang siguro hindi man mga kaming aki ni Jing, pero may mga ina kaya baga may mga aki talagang kikusog ang butinda para sa mga aki, di ba? Pero kami man siguro dahil sa dinakulaan mi na nakita ko sumagurang ko kung paano kami yan. Oo. So nag-install yan sa imo, di ba? Regardless kung anong teaching ng magurang mo, yun din ang kahit wala kang aki, na-implement mo din sa sadiri mo. So, yun. Kaya sabi ko, oo nga, diba? Sabi ko, kitang hindi naman risk-taker talaga kita. Siya, sige na, maski, kasi dati, hindi man ako arog hindi nga niya ako nagasabi sa, aramo sa turason ko na, hindi ako nagasabi Lisa nga yung mag-first reading ka. Si mami kasi daddy gusto kaming maging teacher. Kahit man lang saro. Abo kong mag-teacher, abo kong magsabi. Pero look at me at the age of 54 now talking na lahat ng tao may makakakita, di ba? Pero why I'm doing this? Parang natako di Pagibo. Kasi I have a big dreams. There's a reason. Sa kuya ko, and then para sa pamilya. Yes. And then alam ko naman, and ang Diyos, di ba, na hindi lang naman yun sa pamilya. It's more than that, bigger than that. Na makahelp kita sa mga tao kasi lahat naman talaga naghahanap ng side hustle. Hindi lang talaga ang aram kung saan mag-i-start. Kasi siyempre ang iba na scam, diba? Sabi ko nga na scam. And okay lang na maging skeptical, pero talaga, kailangan din lang talaga nilang mag-take the bold step. Na katulad sa Ginibuta, we take that bold step na kito niya, ano yung para sabihin niya Ninda. And then, kasi actually before ako nag-sign up dito sa sa mentor ko, may nakikita na akong mga ad. Pero hindi ko alam sa Indo, talagang there was yung my turning point sa kuya kung bakit ko clinic na nag-register na ako. Kasi sabi ko iba, alin ako sa duty, long day, talagang busy. As in busy, sabi ko, Lord, please. Tapos
pagkita ko sa TV, sa social media, nakita ko yung ad ng mentor ko. So doon ako nag-register. Kasi talaga yun ang turning point ko. Sabi ko, Lisa, warang mangyari si imo. Kung hindi ka magagibo, aragsan pirmi ang oral daw na mamamati mo. So that's it. Right there and then, register ako ng aking name at email address. Parang ganon. Will, may aking kano. Yes, sis Wilma, meron date. She is Sabi late. ko nga, pag nag-abot na si Kaibano, walat mo na ako at siya na magbalik ka na lang, Edita, mahali pa kami at yan pagkatapos niya. Linda. Anyway, hindi ka kaya Sinda ay gusto ko mag-iba. Pero anyways, so ayan. So whoever is watching our live, ayan po, nanawag na nindoon sa mga story, mga love story ng aming buhay, ng mga nabitin ka mo? May masunod pa. Yeah. May Primero masunod pa sa naini. Panamit pa sana. Panamit pa sana kan mga Bicolana. O, di ba? Abangan niyo po kasi Snap. lang kaming apat, igwa pa kaming other business partner. Magagayon ng mga... Ayan. Yes. So, matadagdagan po kami kung siguro i-work out namin ang sa mga schedule, whoever is like present here may not be present the next time kasi iba-iba po ang time zone ni. So, pasensya na po. So, that's it for us tonight. Today. Ayan po, abangan nyo next time. It may be Saturday or Sunday, right? Basta once a week magla-live po kami, mabalik ang mga dalagang magayon. Ayan, ang mga Bicolandiang business owners. So, abangan nyo po and then just follow our business page. Paki-mention lang yung mga business page, yung mga beauties dyan para kung sino man yung mga followers ninyo or Lisa and Harry ang play, business page. Abangan nila. Ayan. Ang aking business page is Wilms. Ano nga ba? WSJ Engracia. Maiksi lang. Ayan. And yung mga website po namin, makikita nyo sa aming screen. Ayan. And kay Sis Lisa, andyan sa screen, makikita nyo. And ayan. So, ang kagandahan po ng business na to is global siya. So, if you are an OFW immigrant from other side of the world, this business is for you. As long as may cellphone or laptop and Wi-Fi connection, pwede. Yes. All right. So, bye for now and God bless everyone. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Diyos mabalos po. Diyos mabalos sa inyo ka, boss. Diyos mabalos. Ingat po ang mga Bicolanas po sa Baguio. Yun ang